Sound check. Okay, so magandang gabi po sa bawat isa. Ayan, baka pwede kumaroon naman kayo dito sa... Wala nga, kaya kumuha rin ako ng jacket. Alam ba? Kasi parang nilalayo nyo kasi. So mga itong pakate dito, pwede ba patayin natin yan? Hindi ba alam? Malamig daw po kasi kaya di sila nagbaltihan. Or pwede natin ipaikot para lahat damigin. Ayan, tayo po ay magsisimula na sa gawain natin ngayong gabi. Ayan, meron pa ba nasa kanilang mga cabin para tayo makapagsimula na? Okay, so purihin na natin Panginoon at tayo ay kamusta po ang inyong biyahe? Ayan, mabuti. So, salamat sa Panginoon sa pag-iingat sa bawat sa atin. Bagamat yung iba wala pa, no? Grabe, traffic din kasi talaga. No? At sa daanan pa lang, andun na yung pagkilos ng Diyos. No? Nandun na yung pagsama niya. At pag-iingat, pag-protect sa atin. So, purihin ang ating Panginoon. So, again, mayroon po ang bawat isa sa ating family camp na narito. Okay, purihin ang Panginoon. So, palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Ayan, purihin ang ating Diyos. Sa ating palimula, ihanda natin na ating puso't isipan, ating makapag-focus at makapagtuon tayo sa ating Panginoon. No? At sa ating palimula ay tawagin po natin ang ating kapatid, Brother Ken, para sa pasimulan ng panalangin. Magandang gabi po sa ating lahat, para tulungan kayo po lahat para po sa ating kasimulang panalangin. Tayo po manalangin. Panginoon, marami pong salamat Panginoon, muli Panginoon sa pag-ingat pag-amay Panginoon sa bawat isa Panginoon na makapunta po dito Panginoon sa nakakabisay ng ligtas Panginoon na wala pong lumalapit na katawan Panginoon. Maging Panginoon sa mga iba mong kapatiran ng Panginoon Churches Panginoon na papunta po, palapan po dito Panginoon na may ingatan kabayan po sila Panginoon. Muli Panginoon, sa gawain po namin ngayon kami Panginoon. Karito niyo po Panginoon ang puso't isipan. Nag-focus na rin po kami Panginoon sa gabing ko ito Panginoon. Kaya itong mamuna Panginoon sa aming gawain po noon maging sa pagtapos po nito Panginoon. Muli Panginoon sa ito po namin pinabalik ang patuloy ng salamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakawa po na po tayo. Okay, salamat Brother Ken. Tayo po muna ay umawit. Purihin natin ang ating Panginoon sa mga awitin. Awitin po natin. In one night Lord, sing Jesus, amen for my heart. Awitin natin ito ng maligtas lahat, kasi lahat ng ating puso na nagpupuri sa ating Panginoon. Ready? Sing!
Team 449, wherein it will sing. Ngayon po ay makakapakinig po tayo ng short mensahe ng ating Panginoon ay babahagi sa atin ng ating Pastor Paul Joshua Cruz.
po na ang bawat isa ay pagod sa biyahe. Ano po? Maaaring ang ilan po sa atin ay naligaw pa, kagaya namin. Ang ilan po ay sumuong sa napaka-traffic na kalsada. Ano po? At sa by the name itself, ano po, Lubakan. So tayo po ay tumaan talaga sa Lubak. Bulacan po ba? Bulacan! Kala ko po yung Lubakan dahil lubak-lubak sa ating dinaanan. So kidding aside, ay pinupuri ko po ang Panginoon dahil bagamat tayo po ay pagod, tayo po ay may iba't ibang karanasan, ano po, bago po tayo makarating ay niloob po ng Panginoon na bagamat tayo ay, anong oras na po ba ngayon? 9:01. Ilan po sa ating oras na po ito na tayo ay nananaginip na. Ano po? Sa ilan naman po ay sanay kayo magpuyat, pero ngayon po ay samantalay natin itong pagkakataon na ito, bagamat medyo late na, ay namnamin po natin ano po yung mensaheng ihahain sa atin ngayong gabi na maiksi lamang naman po. Huwag po kayo mag-alala, ako po ay nangangako na hindi po ako lalagpas ng 15 minutes. So, I want your cooperation. Kapag po ako umabot na ng 5 minutes, ay gumanyan lang po kayo sa akin. 5 minutes na, Pastor. Kapag po 10 minutes na, 10 minutes na. Okay, pag 15 minutes na po, gumano na kayo sa akin. Sige, kailangan ko nang tapusin. Pag hindi pa rin ako huminto, gumano na po kayo sa akin. Titigil lang ako, titigil na ako. Okay po, so ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi ay syempre po yung una pong salita sa ating pong tema ngayong ating Family Camp 2015. At alam niyo na po ba ang ating tema? Sabay-sabay nga po natin basahin. Fallen, forgiven, and flourishing. That is our goal for this camp. That tayo po lahat ay mag-flourish. But it is very impossible for you and for me to flourish sa ating pong paglilingkod sa Panginoon kung hindi mo maintindihan kung gaano kalawak ang biyaya ng Panginoon sa pagpapatawad na Kanyang ibinigay sa atin. At hindi mo naman maunawaan kung gaano kalawak ang biyaya na ang kapatawaran na iyon kung hindi mo malalaman kung gaano kalalim ang iyong pinanggalingan. Amen. Ano po? So yun po ang ating goal na maunawaan ngayong gabi. So ang ating pong pagtutuunan ng pansin ngayong gabi ay yun pong katagang fallen o nahulog. Tayo po lahat ay hulog sa kasalanan. Tayo pong lahat ay palpak. So expect nyo na po na sa simula po ng ating camp ngayong gabi, ay medyo makakaramdam tayo ng pagkamakaniya. Parang nahihiya ka, nakakaramdam ka ng guilt. And then medyo bumaborderline na sa depression. Because that is our very goal. Na maunawaan mo kung gaano kalala ang kasalanan na iyong tinataglay. That is our goal for tonight. So alam the way, ngayon po ay tayo ay medyo makakaramdam ng konting pagkalugmo. And then bukas naman po, si Pastor Pio, kapag po siya ay napakinggan natin, medyo magkakaroon tayo ng nag-uumapaw na puso dahil ipapaliwanag sa atin ni Pastor Pio kung gaano kalawak naman itong kapatawaran na ating tinanggap mula sa Panginoon dahil sa kanyang biyaya. And sa Sunday, ang ating pong hiling ay tayo pong lahat ay magkaroon ng pusong nag-uumapaw at handang-handa na sabik na paglingkuran ng ating Panginoon mula sa araw na iyon. So from Sunday, ang ating pong expectation ay excited tayo merong gawin sa Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday at sa mga darating pang araw. Dahil tayo ay nagkaroon ng pagkaunawa kung gaano kalawak ang pag-ibig ng Diyos sa atin. So it's kind of parang going back to basics. Alam niyo po ba yung phrase na going back to basics or back to the basics? Ito po ay kadalasan ginagawa ng napakaraming organization or mga grupo or mga sekta o mga samahan na binuo kapag po sila ay medyo parang nalilihis na ng landas sa kung bakit ba nila ginagawa ang kanilang ginagawa. Let me ask you this question. Why do you do what you are doing? Bakit mo ginagawa ang iyong ginagawa? Whether you're a teacher, whether you're a pastor, or you're a musician, you're a song leader, bakit mo ginagawa ang iyong ginagawa? If your answer is not other than glorifying the Lord, we miss the point. Ano po? So ngayon po ay
we will go back to the basics. Babalik po tayo sa foundation, kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon. Kung bakit ba tayo na-expect na dapat ay nag-flourish sa paglilingkod. Naka 5 minutes na po ba ako? Wala pang gumagano sa akin. Okay? 3 minutes na. So, ang bilis po ng minuto, ang bilis po ng mga sandali kapag po tayo ay nagsasalita. But anyway, bago po tayo magpatuloy, samahan niyo po ako sa isang panalangin. Panginoon, kami po ay nananalangin na kami pagkalooban mo ng karunungan mula sa iyo. Ipagkaloob mo sa amin ang sapat na pag-unawa sa iyong salita upang ikaw ay mabigyan namin ng kapulihan. Alang-alang sa iyong anak na si Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Fallen. Okay, ako po ay nag-prepare ng ilang slides. And then I think kada slide po siguro ay mag-duel lang ako dyan ng tigda 2 minuto. Tigda 2 minuto kada slide. At ang I think yung slides ko, all in all, na aking pinrepare ay nasa 7. So parang sakto kasi naka 3 minutes na po pala ako. So 7 times 2, 14 minutes. So medyo mag-overtime po tayo ng konti. Okay. So tayo po ngayon ay nasa ating camp kick-off. And ang ating pong pag-uusapan ay patungkol sa ating pagkahulog sa kasalanan. So why is it crucial to grasp the severity of our fallen nature? Bakit importante na maunawaan natin yung kung gaano kasama yung ating kasalanan? Bakit importanteng maunawaan natin ito? Hindi ba pwedeng pag-usapan na lang natin lagi ay yung pag-ibig ng Diyos? Let's talk about God's love. Let's talk about God's provision. Let's talk about God's mercy. Let's talk about God's faithfulness. But right at this moment, bakit kailangan natin pag-usapan ito patungkol sa ating kasalanan? Sapagkat imposible po, kagaya na namin nabanggit kanina, imposible po na magkaroon tayo ng clear na pag-unawa sa kung gaano kalawak ang pag-ibig ng Diyos kung hindi po natin maunawaan kung gaano kalala ang binalot o niyakap ng biyaya na ito ng Diyos. Let's take for example, hindi natin masasabi na malaki ang taong gumagamit ng kumot o hindi natin masasabing malaki ang kumot kung ang kaya lang nitong takpan ay isang maliit na bata. Pero kung may kilala kayong isang malaking tao, huwag na po kayo tumingin sa inyong katabi. Kung may kilala kayong isang malaking tao, at nakita nyo na itong tao ito ay nakumot, nakatakip yung paa, nakatakip yung ulo, lahat, walang nakakita. Ano pong masasabi natin? Napakalaki naman ang kumot na ito. Ganun din po sa ating pagkauntawa sa kasalanan. Kung makikita natin, kung maunawaan natin, kung gaano kalaki, kalala, kalalim, kalawak, ang scope ng ating karanasan, kung gaano tayo kalulus-lulus sa harapan ng Diyos, dahil sa ating mga kasalanan, at tayo niyakap ng kanyang pag-ibig, knowing na ang ating kasalanan ay napakalawak, pero hindi naman magkakaroon tayo ng pag-unawa na mas napakalawak pala ng pag-ibig ng ating Panginoon. So the answer to the question, why is it crucial to grasp the severity of our fallen nature? The answer is this. It is important because it helps us understand the vastness of God's love that covers our fallen state. Ganon po iyon. Kung minsan, napakasimple natin sabihin, ang Diyos ay pag-ibig. Napakasarap sabihin na, mahal ka ng Panginoon. Napakasarap na ating i-share na, may plano ang Diyos sa buhay mo. Tatanggapin ka niya sa kanyang kaharian. May kaloob na kaligtasan ng Panginoon. Gawin na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Napakadali kong sambitin ang mga katagang ito. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng kataga o ng phrase na napakalawak ng pag-ibig ng Diyos? Mauunawaan natin at magkakaroon tayo ng malinaw na pag-unawa sa kalawakan ng pag-ibig ng Diyos kung maunawaan muna natin kung gaano kalalim o kalala ang kasalanang niyakap ng pag-ibig na ito ng Panginoon. Now, the next question is this. How do we measure the gravity of our fall? O paano mo susukatin yung kung gaano kalala? Ano po yung ating kasalanan? Number 1, by looking at the height from which we have fallen. Maglulumbak ka, saan ka ba nang galing? For example, kapag po meron nahulog sa building at hindi natin alam kung malala kaya, anong pagka nakabalita tayo, alam mo si kapatid na ganito nahulog sa building.
Ang tatanungin kagad natin, ano po ang unang natin tatanong? Anong floor? Bakit? Dahil kung yan ay first floor lang, ay, may pag-asa pang mabuhay. May pag-asa pa. Hindi pa malalagaan ng first floor lang. Lalo na kung una naman ang paa, baka mapilay lang siya. Pero hindi siya mamamatay. Pwera na lang kung una ulo. Ibang usapan po yun. But the thing is, by looking at the height from which we have fallen, for example, sa building up, kung yan ay nahulog sa fifth floor, ay i-assume natin na malala ito, baka hindi na ito mabuhay. Sure na ito, dead ball na, finish na. Bakit? Dahil napakataas ng kanyang pinagkahulugan. At ganun din po sa ating buhay bilang mga mananampalatayang tinubos ng pag-ibig ng Diyos. Kung makikita natin kung saan tayo nanggaling, kung saan tayo nagmula, and looking back at the Bible, kung papansinin po ninyo sa logo na mayroon tayo sa inyo pong ID, tingnan po ninyo sa inyong ID, mayroon po dyan logo na, ano po ang picture na inyong nakikita? Creation. Or garden. Ano? Garden po yan. Okay? So sa garden, ano po ba ang nangyari? Ano po bang buhay meron ng ating unang mga magulang? Sila po ay nilikha ng Diyos na upright, okay? Walang kasalanan, walang bahid ng anumang karumihan. Sila po ay nabubuhay na kasama ang kaluwalhatian at presensya ng ating Panginoon. That's the height. That is the height from which we have fallen. Naunawaan po ba natin yun? So yung ating dating katatayuan, sa katanguhan ng ating unang mga magulang, ay uprightness. Walang karumi-rumi, walang kapintasan. Ngayon, maunawaan natin, ano ba nangyayari sa atin ngayon? Kung tayo noon ay upright, tayo noon ay sobrang matuwid, ngayon naman tayo ay, ano po, bagamat mga matagal ng mananampalataya, from time to time ay nahuhulog pa rin sa kasalanan, and we have this feeling or guilt feeling na atin po dinadala-dala kapag po tayo nahulog sa kasalanan. Ano ba naman yan? Nagkasala, ayoko na magkasala. And upon realizing the height or upon understanding the height from which we have fallen, magkakaroon tayo ng idea na gusto ko sanang bumalik. Kung alam mo kung gaano maganda ang iyong pinanggalingan, gugustuhin mong bumalik. Pero kung alam mo namang masama ang pinanggalingan mo, ayaw mo nang bumalik. Tama po ba yun? Naalala po ninyo yung parable ng lost son or alibugang anak. Ano po nangyari ito sa alibugang anak? Si alibugang anak ay hiningi na yung mana sa kanyang tatay. Ano po? Give me my inheritance. And then ipinagpili, and then dinustay sa iba't ibang mga bagay. Kalayawan sa buhay. And then, nagkaroon ng taguto, nawala ang kanyang lahat ng ari-arian, maging ang perang pinagbentahan nito ay nawala na, at nakita niya ang kanyang sarili na halos, halos naging mukhang masarap yung pagkain ng baboy sa kanya. So, and upon realizing, or upon considering the height from which he has fallen, nung maunawaan na yan, ano po sinabi niya na, sa bahay ng aking ama, ay mayroong sapat na pagkain kahit sa mga alipin. So nakita niya yung kalayuan na ng kanyang tinravel, yung kataasan ng kanyang pinagkahulugan, at anong kanya sabi? Babalik ako. Babalik ako. At yun po ang ating proper response. Kapag palagi po natin gugunitain o alalahanin, gaano ba kalala yung ating pinagkahulugan? Gaano ba sana kaganda yung ating ginagawang paglilingkod kasama ang Panginoon? As our extended application, pwede po rin po natin itong mapagkuhanan ng prinsipyo sa paraan ng ating pagsiserve. Nung ako ay youth pa, grabe, sobrang init ko sa Panginoon. Ngayon, ako ay meron ng 12 anak at parang wala na akong halos time kay Lord. Parang ang sarap bumalik sa ganoong klaseng paglilingkod nung ako ay kabataan pa. Remember the height from which you have fallen. Ano ba dating ginagawa mo? Ikaw ba dati ay walang ka-absent yung Sunday? Ngayon, once a month, twice a month, or kung kailan ko lang magustuhan, remember the height from which you have fallen. Alalahanin mo, nasaan ka ba noon? At ngayon, nasaan ka ngayon?
At kung iniisip mo, kung marirealize mo, mas maganda ang katatayuan mo noon, mas maganda ang pagiging, ang ginagawa mong paglilingkod noon, then you should return to that height. Babalik po tayo doon. So by looking at the height from which we have fallen, makikita natin yung gravity ng kasalanan na atin pong tinataglay, na siyang sumisira sa ating relasyon sa Panginoon. And number two, how do we measure the gravity of our fall? Pangalawang kapamaraanan po ay by considering its consequences. Okay, gagamitin ko po ulit yung nahulog sa building. Okay. Ay, nahulog sa building yung ating kapatid. Anong itsura? Basag yung mukha. Ay, malala. Ay, yung ating kapatid nahulog sa building. Ano nangyari? Napilayan. Okay pa. Ano pa? Hindi gaano. Pwede pang gumaling na nagkaroon lang ng fracture. Ay, hindi malala. So, kung maunawaan natin yung lala ng consequence, ay maunawaan din po natin yung lala ng ating ginawang kasalanan. Yung ating ginanang kasalanan. Kung minsan, iniisip natin, nagnakaw lang naman ako ng 2 piso. Pero ano pong resulta nun? Nagnakaw ka lang ng 2 piso. Pag nalaman niya ng magulang mo, buti sana kung hindi ka sampalin. Sa amin, malala noon, nung panahon namin, kumupit ka lang ng kaunti. Meron kasi yung aking tito noon, merong baril, lalagyan ng baril sa isang banga. Tigbe-benching ko lang yun, pero ang piso noon, nung time na yun, makakabili ka lang ng 4 na pirasong candy na Vicks. Meron pa ba nun ngayon? Yung kulay green, wala na. Ako. So kapag po kami ay nahuli na kumuha doon, ay matindi po ang kaparusahan na mangyayari sa amin. So kung minsan inisip natin, piso lang yung kinuha ko. So hindi malala yung kasalanan na ito. Abangan mo yung consequence kapag nalaman, kapag ikaw ay nahuli sa iyong ginawa. Ganun din po sa ating kasalanan sa Diyos, sa pagkahulog ni Eva at Adan sa kasalanan. Ano po kanilang ginawa? Akala nila mapagtatakpan nila ang kanilang kasalanan sa pamamagitan ng paggawa ng mga damit na gawa sa creation din. Gawa din sa nilikha ng Panginoon na halaman. So, akala nila, yun na, okay na, makakapagtago sila sa Panginoon. Pero hindi. Ano po naging consequence ng kanilang ginawa? Sila po ay pinalaya. Minsan isip ko, kumagat lang naman ako sa prutas. Bawal nga. Bawal nga eh. Kumagat lang, tinikman ko lang. Naging generous pa nga ako kasi shinare ko kay Adan. Pero hindi po yun. Tingnan niyo yung consequence. Minsan isip natin, ang liit lang naman kasalanan ito, pero yung consequence po niyan ay malala. Buti sana kung parayasin ka lang sa bahay o i-excommunicate ka lang for a short while. But the consequence of sin is eternal separation from God. Malala ang consequence nito. So sa ganun na kapamaraanan, maunawaan natin na talagang grabe ang kasalanan na ating nagawa, na minana natin sa ating unang mga magulang. And number 3, how do we, nakakasunod po ba tayo? Bakit ba natin sinusukat itong kasalanan na ito? Anong ating kadahilanan? Bakit natin sinusukat? In order for us to understand, alin po, yung mas malawak na pag-ibig ng Diyos. So wag po tayo malulustra. We're not studying the veracity of sin just for the sake of understanding its veracity. Hindi po yun. Hindi po natin ito pinag-aaralan para lamang makunawaan natin kung gaano kalawak ang kasalanan. That's not the end point. The end point is for us to understand kung gaano ka mas malawak ang pag-ibig ng Diyos. Okay, number 3. By knowing what it necessitates to be covered. Paano natin malalaman kung gaano kalala ang ating kasalanan? Sa pamamagitan po ng pagkaunawa o pagkaalam sa kung ano ang kinakailangang mangyari upang ang kasalanan ay matabunan o mapagtakpan. Sa tingin po ninyo, gaano kalaki ang ating kasalanan?
kinakailangan po munang mamatay ng nag-iisang anak ng Diyos para ikaw ay mapatawad. At kung hindi pa po yan nagsisink in, uulit-ulitin ko po, gaano kalala ang ating kasalanan? Sobrang lala ng ating kasalanan na kinakailangan munang mamatay ng nag-iisang anak ng Diyos para tayo ay magkamit ng kapatawaran. So, ganun po kalala ang ating minanang kasalanan. Hindi po ito parang, okay, it's normal. It's a normal thing to commit sin, so okay na lang. Hindi po ganon. Bilang mga mananampalataya, at kung maunawaan po natin, kung magsisink in ito sa ating mga isipan at sa ating mga puso, na yung ginagawa mo na paulit-ulit na kasalanan ay siyang kadahilanan kaya namatay ang ating Panginoon. I don't think so. Na ito ay ulit-ulitin mo pa. Kung iyo mo itatanim sa iyong isipan, na yung iyong ginagawang mga maliliit na kasalanan o malaki mang kasalanan sa paningin ng tao, yan po ang mga kadahilanan kung bakit namatay ang ating tagapagligtas. At kung yan ay magsisingin sa ating isipan at sa ating mga puso, I don't think ipagpapatuloy pa natin itong gawin. For example, kung kayo po ay mayroong kakambal, meron tayong kakambal, nakamukhang kamukha ninyo, kaboses na kaboses ninyo, kaamoy na kaamoy ninyo, kahit na kahit ninyo, siyang siya. At kayo ay gumawa ng isang kasalanan, at dahil sa kasalanan na iyong ginawa, ay napagkamala ng iyong kakambal. At yung iyong kakambal ang naparusahan. I don't think kaya mo pang i-commit yung same mistake na iyong ginawa. Dahil alam mo, yun yung naging dahilan kung bakit namatay ang iyong kapatid. But it's much worse sa ating pong katatayuan sa harapan ng Panginoon. Hindi lamang po basta kapatid ang namatay, hindi lamang basta tropa ang namatay, ano po, kundi ang nag-iisang anak ng Diyos. So yun po ang mga kapamaraanan upang magkaroon tayo ng pangunawa kung gaano kalala ang kasalanan na ating minana sa ating unang mga magulang na siyang patuloy pa rin sumisira sa ating buhay sa kapanahon ng ito. So sa talata po na aking pong pagtutuunan ng pansin at dito po ako magtatapos. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 14 ay ito po ang sinasabi. For the love of Christ controls us because we have concluded this, that one has died for all, therefore all have died. Ano ba ibig sabihin nila? One has died, namatay ang isa para sa lahat. And therefore ang lahat ay namatay. Nakasama niya. Alam niyo po, there is a famous idea na ating po sinasabi sa ating mga mahal sa buhay that Christ died for you to live. May katatawaran po doon. But first and foremost, Christ died that you may die with Him. Christ died that we may die with Him. And then Christ rose again from the dead, that we should also rise with Him. Ang Panginoon Jesus po, nung siya po ay nabuhay sa mundong ito, ay nabuhay perfectly under the law of God, perfectly, so that you might also live perfectly. Practically, hindi posible, but positionally, sa ating pong posisyon bilang mga mananampalataya, ay tayo po'y tunay ng mga perpektong nakasunod sa batas ng Diyos. Kahit paulit-ulit po ito ay pumapalpa. Bakit? Bakit tayo perpektong nakasunod? Hindi dahil tayo actually perpektong nakasunod, kundi dahil ang ating tagapagligtas ay perpektong nakasunod sa lahat ng demand ng kautusan. And therefore, one has died. Therefore, all have died. Sa text na ating naka-flash po ba? Ayan. So, 2 Corinthians 5:14, one has died for all. Therefore, all have died. So, nung kapanahon na ang Panginoong Jesus ay nakabayubay doon sa cross ng Kalbaryo, ay kasama po tayong namatay.
ng ating Panginoon Jesus. Sa paanong kapamaraanan po ng lahat ng ating kasalanan noon, ngayon, bukas, at magpakailanman. Lahat ng ating kasalanan ay naipatong po sa ating Panginoon Jesus. In that manner, tayo ng mga mananampalataya ay kasama niyang namatay sa krus ng Kalbaryo. At yun ang lala ng ating kasalanan. Na kinakailangan mo na may mapatay bago tayo mapatay. So, as I end, ay nais ko kong iwan sa inyo itong challenge na ito. This will be my final challenge because ito lamang naman po ang aking only chance na makapag-speak sa inyo during this camp. So, ito po ang aking final challenge for you. Let us take action against sin. Tayo po ba ay intentional sa paglaban sa kasalanan? Sino po dito yung araw-araw na decide, walang hiya ka kasalanan, lalabanan kita. Papatayin kita, kasalanan. Nag-take po ba tayo ng initiative na ito ay pagdesisyonan na tayo ay lalaban sa kasalanan? Kung ang rin na lang, Lord, bahala ka na Lord kung hahayaan mo ako ay tumindi, o kung hayaan mo na ako ay, minsan sinisisi pa natin si Lord. Lord, kapos ang kakayahan na ibinigay mo, kaya ako nahulog sa kasalanan. Hindi ganon. Let us take action against sin. Christ died for you. Para ikaw ay mapatawan, ang Panginoon Jesus ay namatay para sa iyo. But He will not die for you the second time. Hindi siya muling mamamatay para sa iyo. Hindi siya mamamatay ng paulit-ulit para sa iyong mga kasalanan. So, kill sin or it will kill you. That is my final challenge for you and for me as well. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mabiyayang pagkakaloob sa amin ng pagkakataon upang kami ay magkaroon ng ganitong klaseng gawain. Hindi lamang upang mairaos taon-taon, kundi kami po ay magkaroon ng fresh na take sa iyong salita. Fresh na take sa iyo po. Sa iyong mga salita. Sa mga doktrina na aming pinag-aaralan, na paulit-ulit na namin narinig, nawa Panginoon. Kung ito mga salitang ito, itong mga katuruan na ito, ay nagkaroon ng matinding tama sa amin sa nagdaang mga panahon. Nais namin po Diyos na minsan pa sariwain ang damdamin iyon. Nais namin maramdaman minsan pa na ang iyong salita ay buhay na aktibong kumikilos sa amin upang kami ay makapaglingkod sa iyo sa paraang nais mo. Alang-alang sa iyong anak na sa Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. At amen. Amen. Purihin ang ating Panginoon sa mensahe na narinig natin sa gabi. Alam ko po, ang bawat isa ay pagod, no, sa travel, no, pero andun yung saya na makapakinig ng salita ng Panginoon at yung kasiyahan na nagpupuri sa ating Panginoon. Ito para sa ating responsive, awitin po natin hymn 471, Cleanse Me. So itong awitin na to ay gawin natin panalangin, no, sa ating puso. Kasi panalangin sa ating Panginoon. Hymn 471, Cleanse Me. Ready? Sing.
po ay magkakaroon po tayo ng camping orientation rules. At sino po yung ating si Pastor Joshua po. Hello po, magandang gabi. Po, maya-maya kampi na lang po, makakapagpahinga na po tayo. So, ngayon po, nandito po si Ma'am Tess. Ma'am Tess, hello po. Okay. Ay po, okay na po, dadahin na po. Opo, kayo tatakbo. Okay, so ngayon po ay tayo po makakarinig ng mga paalala galing po sa Mayordoma ng asyenda po na ito sa katauhan po ni Ma'am Tess Mendoza. At pakinig po tayo dahil kapag po tayo ay sumuway sa mga rules na kanya pong babanggitin, ay wala po tayong almusal bukas. Okay po? So makinig po tayo para po tayo ay mabusog bukas. Good evening everyone. Welcome to His Land. Nakita niyo naman, His Land is for the Lord. Okay, ang lugar na ito ay para sa mga anak ng Diyos. Okay, at magiging anak. Okay, so welcome po lahat. And konti lang naman po, I sort usually orient our campers. Si Pastor lang, sabi ko baka natakot sila. Sabi yan, hindi nga po ako natakot sa inyo eh. Ayan. So, anyway, nandito po yung house rules, pero yung konti na lang ang sasabihin ko. Ano po? All campers are not allowed to go out except with proper permission from your camper. Lumabas, magpaalam muna kayo. Okay? Yan. Kasi sabi namin, we are responsible to you kapag nandito na kayo. Okay? Meron pong store naman dyan, kung kailangan nyo, 10 pesos lang yan. Sa inyo yun. Okay? Ng swimming pool. Kasi ang hirap po talaga mag-maintain ng pool. At narinig ko na tomorrow at 8 o'clock, you will be using the pool the whole day. So, nandito naman po na please wear the proper attire lang. Ano po? Yung no cotton, kasi po nagsisip-sip talaga yung gamot, no? Tsaka yung magmumulmul ng mga damot. So, may mga rash guard naman siguro. And mag-shower muna dito sa likod. No? At sana mas maganda kung naka-ready lahat agad ang damit para hindi putik ang room. No? Kasi ano pa kayo hanggang Sunday pa. Okay? So, kung may mga bata kung mag-swim, situate na may nagbabantay. Ano po? Kasi wala po, hindi na sa amin yun, hindi na kami magbabantay sa mga bata. So, napansin namin na maraming bata and we want you to enjoy. Pakibantayan na lang po. Ano po? Yun lang, no games. If you have your team building, hindi po kami nag-aalaw sa pool. Pero okay lang yan kung sisisip ng mga tigo 1,000 pesos. Okay lang po yan. Pero pag piso na nangangalawang yun. Okay, kami po mga unang magsiswim. Ayan, okay. Tapos yun, no lifeguard. Useful at your own risk. Ayan. So, alam na po namin na tomorrow you'll be using the pool at 8 o'clock. So, ngayong gabi po, naka-on na ang mga aircon at may special package naman po kami kung gusto niyo yung during the daytime, may additional arrangement lang doon na mag-on ang aircon. Pero kung sa package nyo ay sa gabi lang po. Naka-on na po yan kung kayo ay lamigin kasi hindi na po namin binibigay ang remote. Kasi yung iba, akala na piso lang ang aircon. Hindi nila alam, yung masyado, the higher the number, ay the lower naman yung ano na akala nila, gusto nilang lumamig ng todo. So kung nilalamig na po, may guard po tayo dyan, gising siya magdamag, and the store is gising magdamag. Kung kailangan yung magkape, nandyan po siya. Hiramin nyo lang, pupuntahan po kayo sa room kapag kailangan
Hinaan ang lamig. Alright. Okay, yun lang naman po. At nasa house rules din naman, magdala kayo ng kumot. Ano po? Ayan. Okay, so kung gusto niyo pong mamasyal, dito po ang daan. Ito nakalak na yung gate. Isang gate nakalak din po. Directly niyo po yung parking. Ito po ay less than 3 hectares. Kaya kung gusto niyo mamasyal, mag-walking, mag-praying, paikot po yan, pag ganun, ikot kayo doon, hanggang ganun. May kalamansiyan po dyan, kung gusto niyo mag-jogging bukas, safe naman po kayo. Huwag lang lalampas ng ilog kasi kubaw na po yung kabila niyan. Joke lang. Ayan, so yun lang po. Kapag may question po, nasa office lang po ako. Ano po? So maraming pong salamat. Enjoy the place of the Lord. At hanggang Sunday, magkita-kita po tayo. Maraming salamat. Okay, so salamat po, ma'am. Sana narinig natin yung mga binanggit kanina ng mga rules. Ito, para sa ating closing song, tayo mawit. Kung alam niyo po, sino po nakakalam ng mawitin na to ay lakasan niyo ba? Mawitin natin to ng nagpupuri sa ating Panginoon. Mawitin natin to rescue a sinner like me.
pong lahat ay magsitayo para sa ating pong pangwakas na panalangin. And right after this prayer, ay uupo po muna tayo ulit dahil meron po akong ibibigay sa inyo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabi nito, sa iyong kabutihan, sa pag-sustain mo ng aming lakas, sa iyong pag-iingat, maging sa iyong mensahe, maging sa mga participants na iyong ginamit, maging sa bawat isa o Diyos, sa bawat isa na naririto ngayon, sa aming pong sama-samang pagtitipon upang pag-aralan ng iyong salita, luwalhati ng iyong pangalan sa pamamagitan ng mga awitin, at sa pag-unawa o Diyos na mayroon kami ngayong gabi, nawa ay patuloy kami magbabaw sa kagustuhan na lalo pang kilalanin ng iyong kalooban mula sa iyong salita. Mula ngayong gabi hanggang bukas, hanggang sa darating ng linggo, kami po ay pagpalain ng iyong mga mensahe mula sa iyong salita. Kami sa mga activities na nakahanda sa amin, O Diyos. Nawa ay magkasakit-lakit ang lahat ng ito para sa amin ika-enjoy sa aming kabuluhan higit sa lahat sa ikaluluwalhati ng iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Tayo po ay makakaupo muna. Magpapay po tayo lahat. As you can see sa inyong pong program, hawak-hawak sa inyong booklet, ay meron po dyan nakalagay